O yan, magandang araw mga kababayan, ha? Okay, mainit-init pa na balita ang mga kababayan na kung saan, isang retiradong general mga kababayan, nananawagan, no? Dito sa gobyerno natin, no? Lalo na diyan kay Bangag, kay Tambaluslos, sa mga congressman diyan sa Tuadcom, mga senador, governors, mayors at sa lahat pa no ng ahensya o iba't ibang politiko sa bansa natin mga babayan, itong retiradong general na to ay umapila mga kababayan na sana no ma-realign itong mga pundo ng gobyerno natin, lalong-lalo na sa mga iba't ibang ahensya mga bayan kasi naman itong general na to gusto lang niya na maging aware lahat kasi alam naman natin mga bayan, no? Simula't simula ng administrasyong ito ay hindi na po talaga naitama or naiwasto ang panggagastusan o kung saan ginagastos ang pondo. Take note mga kababayan mula po nung naging presidente yung bangag natin na Pangulo, hindi nyo ba namalayan na ang dami na pong nakakapuna, no? Ultimo, mga ordinaryong mga mamamayan natin na kung saan, wala namang pakialam yan sa social media, walang pakialam sa YouTube, Facebook, whatever, lalong-lalo na sa politika. Pero dahil nga sa gobyerno ngayon na sobrang napakagahaman, tambaluslos, maraming buaya, mga magnanakaw sa pundo ng bayan, yung mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na itong mga dati nating mga nagtatrabaho sa gobyerno, retiradong pulis, mga inosente na mga mamamayan natin, lagi na po nakabang, lagi na nagmamatsyag dahil wala na nga sa ayos itong gobyerno natin mga kabayan. Eto, babasahin ko sa inyo Isang retiradong pulis naman, nananawagan talaga siya na sana'y ma-realign ang pundo. Ito nga, basahin natin mga kabayan. Ang sabi dito, to effect speedy recovery from devastation brought about by a series of typhoons, there is an urgent need to realign funds. Alam nyo ba yan, no? Kaya siguro naisingit o gustong manawagan or umapilan itong ang dating retiradong general po ay itong si Orlando De Leon mga kababayan Ang sabi niya kailangan ng realignment ng pundo, no? Well, sa akin namang pananaw, pwede naman yun ma-realign. Yun nga lang po siguro kasi hindi naman nasiayos talaga yung yung binudget sa kanila. Kahit sabihin natin i-realign pa siguro yan, wala rin mangyayari, ubos na nga yung pundo di ba? Naubos na nga yung pundo. Kakasabi lang natin mga sa ating presidenteng Bangag na wala na ngang pundo, no? Pero tama ang idea ni Sir na sana ito dapat masunod ito kasi yung pundo sa flood control, kailangan mabusisi yan, no? Kailangan maibago yan, ma-realign, kailangan mapag-usapan at sigurado ako dapat sana mag-imbestigahan na to. Flood control projects yan, about flood control, di ba? Nasaan ang proyekto? Wala. Calamity funds. Lalong-lalo na sa calamity funds. Dapat natin mai-correct yan, maitama. Kasi hindi lang naman isa ang bagyo, maraming bagyo. Ang isa pa, andyan din yung pondo ng Quick Response Fund, QRF. Dapat maitama din yan. Na dapat, bukod sa maitama, dapat sana ma-review, ma-check nila yan kung saan talaga napatungo ang bawat pondo na yan sa gobyerno. Ang lalaki naman, mga billions pa.
Kaya I agree no kay Sir sa kanyang motibo na tama itong panawagan niya sa gobyerno natin, lalong-lalo na sa mga senador, mayor, gobernador, congressman, whatever, sa bangag na administrasyon, kailangan no, maimbestigahan at maitama ito para malaman natin kung saan napupunta itong mga budget na to. Oh? Kasi kung mayroon mang realignment, for sure, makikita at makikita yan kung saan napunta ang mga pondo na to, mga bayan. Okay? Patuloy tayo. Ang sabi ni Sir, from the bottomless pockets to victims, communities and infrastructures, di ba? Eh, kasi yung pondo naman, no? Nasa gobyerno lang, nasa isang politiko. O, example na lang natin, yung mga congressman, mga buhaya, ang lalaki ng pondo sa flood control. May allocation pa sa calamity fund. Mayroon pang another allocation sa quick response fund. Isa na, pupunta pala yan. Ha? Samantala, ang mga kababayan natin, buslot, butas ang kanilang mga bulsa, mga kababayan, kalamang sikmura, walang matulugan, yung baha, paulit-ulit, kung ano-ano namang mga bagyong pumapasok sa atin, o dapat sana, no, talagang maimbestigahan to, at ma-realign. Kasi hindi naman pwedeng i-realign lang na hindi iimbestigahan. For sure yan, makikita talaga yan kung saan napunta, kung paano ginastos sa mga buaya sa gobernong ito. We appeal. Ito po ang saad ni ni Orlando De Leon. We appeal to congressman, ito na yung sinabi, senators, mayors, governors, DPWH, and contractors to declare moratorium on corruption. Halaka. Ano bang ibig sabihin nitong moratorium? Moratorio di dividendo o moratorio di corruption. Moratorium on corruption. Dapat sana kasi kailangan magkaroon ng investigasyon dito. Kailangan maisa katuparan itong moratorium na to para ma-check, no? Temporarily makita yung isuspended mo na itong mga pundo-pundo na yan kung hindi nare-realign. Kailangan ma-check lahat, mabusisi lahat, bawat ahensya kung paano ginastos nila yung flood control na yan, yung budget na yan. Kasi ang laki naman po na 1.4 billion a day. Ilang billions din yan. Yung quick response fund, yan naman yung tinitira nila ngayon kasi quick nga no? Nakakakuha sila ng agad-agad na pondo diyan, no? Which is means naman na kung hindi rin natin alam kung paano ginastos yan. Posibleng this month magkaroon ng QRF, another month QRF, so ilang billion yan. Kailangan ma-check talaga yan. Kaya sang-ayon ako dito, no, sa sinabi ni retired General Brigadier General Orlando De Leon na ma-realign yung pondo. Kailangan mayroon mo ng suspension, isuspend mo na hanggat hindi, yung mga pondo-pondo na yan, isuspend mo na habang naka-realign, no? Para ma-check lahat. Hindi pwedeng ipagpatuloy yung mga pondo, yung mga budget na yan kung hindi ma-resolba. Kasi ibig sabihin, pag kailangan i-resolba, kailangan ma-review yan. Kailangan ma-check yan, ma-audit yan kung paano ginastos yung pondo na yan. Kasi hindi naman po peso-peso lang yan, hindi naman po barya-barya yan. Billions of billions po. Pera ng taong bayan yan. They should be accountable for that. Yung mga pondo na yan, yung mga funds na inallocate sa kanya, yearly yan, hindi naman po, yearly po yan. Taon-taon, may mga additional silang mga dinadagdag dyan, which is hindi po nabusisi yan ng maayos. Kasi ito namang mga nandyan sa gobyerno ngayon, sila-sila lang yung mga yung powerful ba sa kapangyarihan, no? Kung saan, bangag yung presidente, ayun, sinasamantala nila. Okay? Dito ang sabi, please give the country a respect.
You and your families can already live 10 lifetimes. Totoo naman. Ha? Oh, kayo na sa nakaupo diyan no, sa Congress, kayo mga tuwadkom, kayong mga nagsasamantala ngayon sa kapangyarihan ng inyong presidenteng ngagba na kung saan kayo lang nakabenepisyo. Pera, tama talaga, no? You and your families can already live 10 lifetimes while majority oh, struggle to live for a day. Enough, di ba? Totoo naman 'yan. Kayo nagpapaano kayo, nagpapakasarap kayo sa buhay, kayo na diyan sa mga pwesto, marangya ang buhay ninyo, yung pamilya ninyo, nakakakain ng maayos, puno yung bulsa, yung family niyo lahat nakabenepisyo. Samantala, itong taong bayan natin, mga ordinaryong mamamayan, lalong-lalo na yung nasalanta ng bagyo, no, halos hindi makakain kahit isang beses sa isang araw. O wala pang maayos na matulugan. Sana'y mabigyan ito ng pansin, no? Itong apela ng ating retiradong general na si Orlando De Leon, mapansin ito, no? Maimbestigahan na 'yan para magkaroon ng realignment. Kasi nga, kita nyo yan, ha? Ang sabi ng presidente natin, no? Nakakatawa. Bakit? Ang sabi niya, we already in bad shape. Nasa bad shape. Mr. President, hindi naman po ang bagyo ang nagkakaroon ng bad shape kasi given na yan. Pag may bagyo talagang masisira talaga yan yung, pagwas na salanta tayo ng bagyo, wala naman talagang maayos dyan. Pag hinangin yan, bina yan, no? Pero ang nakita kong, siguro yung nakita ko yung hindi bad, in good shape, siya. No? Ang sama ng tama. Parang bad na bad talaga yung shape, no? Sa pananalita, sa pagmumukha, lutang. Dito mo makikita na hindi siya pang presidente mag-isip. Kahit nga mismo yung mga nakakasama niya dyan sa mga, once may mga interview, ambush interview, whatever, yung mga nasa background ng interview, makikita ninyo, or katabi niya, parang wala din, no? Parang hindi ginaganahan sa mga sinasabi niya kasi hindi naman siya pang presidente talaga mag-isip, no? Kasi kung presidente ka, dapat positibo ka, dapat every time may interview sa iyo, mayroon kang kakaibang, alam mo yun, buffer, na pang-surprise, pasabog para, no, ang communities mo, yung sambayan ng Pilipino, talagang bibilib sa iyo. Ang problema, excuse me, kahit na mismo, no? Kahit na mismo itong kasama niya diyan, nasa gilid niya, katabi niya, parang walang kasiguraduhan na naniniwala sa kanya, no? Parang tingin ko nga parang konting na lang tatawa na no? Kasi hindi naman talaga siya pang presidente magsalita, no? Diyan mo makikita na ang totoong leader, no? Hindi tayo magda-doubt, pero ako, ewan ko lang kung kayo kung doubt ba rin kayo sa mga sinasabi niya kasi the way paano niya i-deliver, wala, utal-utal siya. Hindi niya alam talaga yung mga sinasabi niya, no? Lutang. Kasi imagine mo yung bagyo na nga, sasabihin mo, we already not in good shape. Ano yan? Sports lang? Boxing? Basketball? Kailangan mo na in good shape sa... Ganun ba? Wala ka bang ibang terminology dyan na hindi shape, bad shape, whatever? No? Kahit sabihin mo na lang sana, devastating yung bagyo, talagang ang lakas, no? Mayroon tayong gagawin na ito, dapat. Pero wala no? Puro na lang siya panisi. No? Ang dami ng bagyong dumaan, pero parang bago pa din sa kanya yung mga bagyong dumadating sa atin ngayon. Wala pa rin. Isa lang yung nakikita natin, wala talagang preparation, wala talagang master plan about flooding, about typhoon, no? Kasi kung meron man yan, for sure matagal na ito nasusolusyonan, no? Hindi po sapat ang pagbibigay ng mga relief goods, no? Kung saan pagkatapos ng masalanta ng bagyo, tsaka pa kayo pupunta, no?
Sana naman bigyan niyo yung pansin kasi nasaan yung proyekto ng flood control, yung project doon, kung wala kayong gagawing hakbang na para maagapan man lang. No, hindi ko naman sinabi o hindi naman sinabi natin na pigilan natin yung bagyo. Hindi po ganoon, Mr. President. Ang sa amin lang dito, makita namin na mayroon kayong ginagawa habang wala pa yung bagyo. Wala pa yung typhoon. Yan po yung proyekto ng flood control. Hindi po yung after na ng flooding, saka pa kayo magkaroon ng proyekto. Hindi po yung ganun. At saka isa pa, take note, mga babayan, hindi po proyekto yang namimigay kayo ng mga relief goods, ayuda, whatever. Hindi po projects yan. Yung projects is yung nakikita natin. Ha? Yung talagang tinatrabaho na kung saan yan yung isang magbibigay ng yung kaagapay no sa bagyo para ma-minus o ma-minus-minusan ba to prevent yung mga pagbaha whatever ganyan. Yan po yung project. Okay? So hanggang dito na lang mga kababayan, maraming salamat sa iyong panunood. Sana'y dinggin itong panawagan ng ating isang retiradong general na si Orlando De Leon na maimbestigahan to kasi for sure hindi pwedeng alignment lang yung gagawin dito. Makikita talaga yan saan napupunta ang budget. Maraming salamat mga kabayan. Be blessed po sa atin lahat. Paalam.